Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ating buhay pananampalataya, minsan nais po natin gumawa ng mga kamanghang-manghang bagay at dakilang bagay. Tayo nangangako na gagawin ito para sa Diyos, na madalas nadadala lamang tayo ng ating mga damdamin. Ito ang nangyari kay Santiago, ang ating santong ginugunita sa araw na ito. Ninais niyang maupo sa tabi ni Jesus at sinabi niya kay Jesus na kaya niyang inumin ang kalis na inumin ni Jesus, na sinisimbolo ng hirap na dadanasin ni Jesus, na kayang-kaya daw ni Santiago. Kaya dito sinabi ni Jesus na hindi alam ni Santiago ang kanyang sinasabi. Mga kapatid, hindi po ito pangmamaliit kay Santiago, pero kilala kasi ni Jesus si Santiago. Sa katunayan, nung huhulihin na si Jesus, isa si Santiago sa mga unang tumakbo at nagtago. James, who was the one who said that he would sit at the side of Jesus and drink the cup of suffering which Jesus will undergo, was the first one who would leave and hide himself when suffering came for Jesus. Dito pinapakita ni Jesus ang tamang paraan para maging dakila. Ito ang kanyang sinabi kay Santiago, ang magpahuli muna, to be the last one, to be lowly, ang maging lingkod. Dahil kung si Jesus ito ang ginawa, marapat na ang siyang naisumunod o maupo sa tabi ni Jesus ay ganun din ang gagawin. To be lowly like Jesus did. Lalo na po ngayon at tayo po'y sinasalanta ng bagyo, ang maging lingkod sa iba sa nangangailangan ay isang magandang paraan para magawa ito. Kaya si Santiago na unay nais maupo sa tabi ni Jesus at magpakadakila, ay tumungo muna sa mga bayan at ipinahayag ang salita ng Diyos. Pinagaling ang mga may sakit, tinulungan ang mga nangangailangan, naging isang lingkod. To be first a servant is to follow Christ. At dahil doon, nung siya'y ipinapapatay na, hindi na po siya tumakbo. Hinarap niya ito tulad ni Jesus. Siya ang unang namatay na apostol dahil naging lingkod siya. Doon, naintindihan niya na sa pamamagitan ng pagpapakababa, siya'y itataas. James now understood that becoming a servant, becoming lowly, he will then become greater. Dahil hindi na po ito tungkol sa kanyang sarili o ating mga sarili, kundi kay Jesus. Tulad ng sinabi sa ating unang pagbasa, that the surpassing power may be of God and not from us. Not me, Lord, but you. Kung tayo pa mamamatay muna sa ating mga sarili, ibaba ang ating sarili, unahin ang iba, doon tayo po'y magiging tulad ni Santiago, at sa gayon, tayo po'y makakaupo sa tabi ni Jesus balang araw, doon sa langit. Amen.